baboy. Ayaw ko pa yung kasabot, anak. Ayaw yung pagpapatuhan. Ayaw ko patuhan na. Ayaw ko patuhan. Ayaw ko pagtuhan. Kung gisulti na ni San Pablo dito sa Israel, tinuod ka. Pero kay mo kini Korinto. Ano Korinto 10:5? Oh, Korinto. Wala man ko supak Ang Korinto hintil na. Kadali lang. Wala ko Sakop sa grace. Wala ko supak kanina Korinto 10:5. Kaya nga ningon sa Pablo, makakaon mo sa bisan isang karni. Kadali lang. Kay kung sa Mediyo pa na, dritso na niya na makakaon mo gawa sa baboy. Uno Korinto. Pero dapat na uno Korinto Uno na. Korinto 10:5. Ano yung Ano problema niya? Matarog. Ingon diri no. Hermeneutics. Nindot ni tagaan og tawag ining reaksyon sa hinungdan nga ang mga defensor katoliko, mga sir ug mga ma'am, na ay dako nga makuha ni ining maong argumento between katoliko ug sabadista. Actually sa Richard Lagumbay ning katoliko nga ni adinhi. And si Richard Lagumbay manggod equip sa tawag ining logical argument eh. Sa mo nang dili basta-basta nga mailad-ilad lang sa mga puntos o mga termino magigamit sa mga ebidensyang gipresent. So dinhi ang ilahang gilalisan ang 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 25. Siguro ang argumento ini sa mga sabadista nga kanang 1 Corinto 10:25 wala di daw i-apil ang karne sa baboy. And at the same time, ang argumento pod ni Sir Richard Lagumbay, okay lang unta kung tawag ining gisulat na sa Israel kay specific gyud gina-particularize gyud ang mga butang nga dili pwedeng kaunon based sa ilahang tawag ining balaod. Pero sa San Pablo nagsulat dito mas Korinto. So naay duha ka butang nga bantayan nato ining tawag ining argumentuhan. Number one is ang historical background. Historical and kana bitawng background sa environment sa panahon nga nagsulat ang mga apostol. Mo tong gingon ganina ni Sir Richel nga walay hermeneutics or walay tama nga tools of interpretation ang sabadista nagkutlo-kutlog nakasulat sa Biblia pero wa kasabot kung unsa ang iyahang gibasa. So, kung tanaw nato ang setup or environment o ang lugar nga gisulatan ni San Pablo, dili man tawag anang Jewish nation, for example Israel, Jerusalem, dili ang gisulatan niya taga Korinto. O niya hintil. So sa mga hintil manggod is wala sila samang balaod sama sa mga Hudyo nga dili ka magkaon sa karning baboy. And at the same time, at that time po, napi mga question kay gusto manggod sa mga Hudyo at that time. Kung imo tan-aw ng Council of Jerusalem sa Acts chapter 15, gusto nila nga ang tanang ma-convert pagka-Kristiyano ilahang i-Judaize. But ipasabot pasundon gyapon nila sa balaod ni Moises. So karon ang sa Council of Jerusalem, makita nato nga ang mga apostol dili mo uyon ana. Nga naman kay na naman tas panahong Kristo, di naman ta higot. Wala naman ta gihigot or kanang naka tali or naka kung sa kulong sa balaod. Nga naman gipagawas naman ta ni Kristo sa balaod. Kaya ang kaluwasan dili naman tungod sa balaod, kung dili tungod sa grasya ni Kristo didto giula sa krus. Magpulos lang ang maong balaod kung kita nga nagatuman ni ana nakabaton og grasya sa iyang kamatayon. So mo nag-ingon sa Acts chapter 15. So sa stand ni San Pablo nga isa sa mga kanabitong defender ana nga panahon concerning sa kanang dili pagsunod sa mga hintil sa Judaic law. Same gihapon ang iyang concept sa iyang pagsulat sa mga taga-Korinto. Kaya naman kay namin mga Hudyo nga gusto nila nga papasundon gihapon sa balaod ni Moises ang mga hintil nga mamahimong tawag ini nga Kristiyano. Nga nasulti sa San Pablo nga makahimo ka mo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa merkado. And at the same time, second point, mga sir ug mga ma'am, ang kaduhang punto din tama ng argumento ni Sir Richel. Actually, sa mga defensor katoliko is dako ni siya nga kuan eh. Actually na isa ka video ani pero dili na ko tagaan og reaction kay magamit sa tanang panahon. Magamit sa kuan pa sa mga argumento. Kita nga mga nagtuon makita nato ba ang mga puntos ba. Kini nga second point sa video, kung sa pa ba, twist of words ba ang gigamit sa 1 Corinto chapter 10 verse 25 based sa argument na gi-present both sides, Katoliko o Seventh-day Adventist. So sa Katoliko kay Hintilman understood kanang argument of tawag ining common sense ba. Kay Hintilman so sa ila walay gitawag og bawal-bawal nga mga karne. At the same time, sa ilaha, kay wala may bawal-bawal nga karne, ginabaligya yun na ang karne sa baboy. Kay bisan gani ang mga Hudyo kani adto, posible man na. Nga na ay nagbuhi og baboy sa ilang lugar, posible man ang ilan ng idaro. Dili na pwede ilang yun ang tawag ining magkaunon. So, sa mga hintil, yun ay karne sa baboy dito. Kay kung
Gisulat pa na dito sa gitawag og mga Hudyo, i-specify gyud na ni St. Paul. Ngano man kay usa ka gitawag og religious and state law ang dili pagkaon sa karne sa baboy dito sa gitawag og Israel. So tama tong giingon ni tawag ini nga San Pablo nga ini si Richel. Tama tong giingon ni si Richel nga kung wala pay apil ang baboy ini, okay, dapat musulti unta si San Pablo nga makahimo kamo sa pagkaon bisag unsang karne gawas lamang sa baboy. Ngano man kabaluwod sila San Pablo ana kung sa ilang audience at the time. So kung sa Israel pa tinuod ang ilang interpretation pero kay gisulat man didto sa tawag ining 1 Corinto, sa Corinto din syempre ang Corinto is hintil man. So naturalmente klaro gid na nga gisugo sa mga apostol nga magkaon pwede makakaon ni anang maong gitawag og mga pagkauna. And sumala pa na St. Paul sa mga taga-Roma, ingon pa niya ang pagkaon dili man na mo'y makapalangit na to. Dili man na mo'y makapaduol dato sa langit. Wa po na labot sa gitawag og kaluwasan. So ingon ana ang teolohiya ni San Pablo nga nagpresent na sa 1 Corinto. So kani mga defensor katoliko, kuan ninyo, tawag ining isa-isahan ninyong argumento ni si Richel. Makita ninyo ang mga puntos nga di katingog ang kalaban og magamit nato.